Kumustahin po natin ngayon ang sitwasyon doon po no sa nangyayari pong gulo sa Israel. Marami po tayong mga kababayan ang nandun po ngayon sa bansang Israel kung saan nagdeklara na nga po ng state of war dyan sa lugar matapos pong umatake ng Hamas militants doon sa area. At sa puntong ito, sa oras na 5:26 ng umaga, makakausap natin dito sa programa si Michael Paul Lumayag, isa pong OFW sa Israel. Michael Paul, MP, good morning. Yes po. Yes, good morning po. Opo, mula sa Pilipinas. Good morning. Diyan yata sa inyo ay madaling araw na rin ba? Yes, mga 12 o'clock ng madaling araw po. Oo. Salamat sa pagbibigay mo ng oras sa amin kahit alam namin this oras na ng gabi. Kumusta ang sitwasyon nyo dyan? So ngayon... At nasaan ka pala muna? Nag-work po ako dito sa Israel, sa Jerusalem. Jerusalem. For almost 8 years. So, nagtrabaho po ako bilang caregiver. Then, sa ngayon, tahimik. Pero sa buong Israel is naghahanda na sila para gumante dun sa nangyari kahapon. Kasi almost 600 na po yung namatay sa side ng Israeli. So, ang dami pong kaganapan na nangyari kahapon lang. Ang daming mga casualties. Kahit mga Pilipino, ang dami pong missing. So nakakatakot kasi first time ko na sa tagal ko dito, first time na nag-on the ground sila sumugod. Kasi before sa himpapawid lang by missile attack. May Iron Dome naman. So parang hindi namin masyadong nababahala. Pero ngayon talaga is talagang too much. Nakakatakot. Can you describe, Sir Michael, yung sitwasyon po dyan, yung binabanggit niyo po nakakatakot? Ibig sabihin po ba, may mga naririnig po ba kayo mga pagsabog? Yes, may mga bomba po na narinig po dito sa Jerusalem at nagbabibrate po sa amin dito sa sahig. Kasi may mga siren po. Kapag may siren po kayo narinig, ibig sabihin time na pumasok na kayo sa bomb shelter. So dito, may bomb shelter po kami. Yung place ninyo, bomb shelter yan? Hindi po, ito kasi yung sala. So ang bomb shelter po is ito. Okay. Meron kayong room for yes. Kung sakali. So pag tumunog yung siren, two-door siya. Okay. Kapag tumunog yung siren, hudyat po yun para pumasok kayo dyan sa mga rooms na bomb shelter kung tawagin. Opo, parang ganun siya. Ikaw ay caregiver, tama ba, Sir Michael? Yes, caregiver po ako. Oo. So andito po ako sa apartment ng patient ko. So ito yung living area namin. Then ito yung front door namin. Yung front door namin is made of steel. Oo. I see. Talaga. Mukha talagang iba-iba yung pakiramdam din ninyo ngayon dyan. So ikaw, hindi mo kasama yung inaalagaan mo dyan sa bahay? Actually, nandito siya. Tulog siya. Sinabi ako na matulog na siya ng maaga. Alright. Kasi may interview ako. So yung patient ko naman is understanding. I see. So, I thought kasi baka pumapasok ka pa from another place to another place. Medyo mahirap yata mag-travel ngayon dyan. May mga friend akong gano'n, yung tinatawag na live out. So sobrang kinakabahan sila every alis nila ng apartment nila. So ako kasi tinatawag na live in. So, kumusta yung mode of transportation dyan sa Israel, particularly in Jerusalem? Meron naman po. Yes, meron naman po mga bus, autobus kung tawagan namin. Tapos may mga taxi. So okay naman pero mas tahimik at mas konti ang tao sa labas kasi nga sa takot dahil may mga binabalita po sa amin dito na hindi pa nahuhuli yung mga terrorist po na hindi na nakalabas. Kasi binuksan po kasi nila, sinira po nila yung borderline o yung tinatawag na malaking bakod. So sinira po nila yon, so hindi sila nakalabas kasi nga nahuhuli na sila So nagpapanggap-panggap na lang sila dito. So kami natatakot na rin kasi nga baka mamaya isa na sila sa mga nakakasalubong namin. Baka mapatay pa kami nila. May nakikipag-ugnayan na po bang otoridad sa inyo dyan, Sir Michael? Yes, meron naman. Pero more on advice lang sa Facebook. Kasi nga, siyempre takot din sila. Naiintindihan din naman namin. Pero sa mga
parang house to house, walang ganun. Kasi delikado talaga kasi ang ano ngayon, yung sitwasyon kakaanuhan na. Ang sabi-sabi nga nila sa amin na para magkakaroon ng no ceasefire kasi nga ang daming namatay, ang bidding hostages, dami nilang dinakip. So malamang magtatagal pa tong laban na to. Meron po ba kayong panawagan dyan sa area? Can you still stay there? O kung sakali po magpatupad ng repatriation, kayo po ba'y balak ng umalis din po dyan sa Israel? Siguro, baka hindi muna. Kasi, yun nga, sayang. Parang iniisip namin na sana humupa agad. Pero, sa palagay ko, baka hindi muna kami lilikas. Baka mag-observe muna kami. O sige, baka may mensahe ka muna siguro sa iyong mga kaanak dito sa Pilipinas. Assurance na ikaw ay nasa ligtas na kondisyon din kahit papano. Ayun, sa family ko, mapa, okay lang naman kami. So far, medyo tumigil na yung mga siren. Pero tuloy pa rin sa iba't ibang parte, mas lalo na sa mga bundok. Ang dami doon na gera pa. So sa ngayon sa city, medyo tahimik. Pero nakakabahala pa rin makabiglaan. So okay lang naman sa kami. Kaya mag-alala sa asawa ko, hi honey. So yun. Grabe. Bahala na si Lord. Oo nga eh. Sir, sorry, I need to ask lang to clarify. Yes, gaano kadalas po yung tunog ng mga sirena or siren dyan sa yung mga area? siren randomly. Pero siguro sa isang araw, minsan 3 beses. Ganon. Kasi ang siren naman kasi it means para may paparating na missile sa lugar na yun eh. So, nadedetect naman ng Iron Dome. Actually, nakikita ko pa nga sa langit yung Iron Dome ay yung missile eh. Pero sabi ko kung babaksak to sa amin, sa kasama alaga ko, napakamalas ko naman. Kasi sa dami-daming babaksakan dito pa. Pero so far di naman kasi nga may Iron Dome kami, yung parang tagasalag. Ang pinaka natatakot lang kami, yung mga on the ground na sa kalsada na terrorist kasi talagang ang dami, may mga kababayan tayo na nasa kibbutz, parang bundok yun. So, ang dami mga kinuha at kinidnap. Kaya mas kawawa talaga sila. Ngayon hindi sila ma-reach, hindi sila ma-contact kasi nga inihinala na kinuha nga or sometimes parang something na brand out daw sa lugar nila kasi nga sinunog yung lugar nila. So, hindi pa ma-confirm ng Exactly. Yan po ay base sa usapan niyo po ng mga Filipino group diyan sa Israel. Yes, so sir, tama po no? Kayo po ay nasa city, nasa Jerusalem po kayo ngayon at apektado na rin po kayo nitong nangyayaring gulo po diyan. Apektado, yes po. Apektado po kami. I just needed to clarify it kasi po mga kapatid, nagsimula nga po ito sa mga bundok na area po ng Israel yung gulo. Kasi yung sa bundok po is malapit po yun sa Gaza Strip. So, sila yung mga nasa Palestine. So, sila yung pinakakawawa kasi ang dami talagang pinatay. Ang daming sinend sa akin na videos. So, nakakaawa talaga. Sir Michael Paul, mag-ingat po kayo dyan at please keep in touch. Maraming salamat po sa inyong oras at hindi ko lang kung makakapag-rest ba kayo kung ganyan po na may mga ganyang klaseng gulo. Pero kailangan pa rin po magpahinga kahit konti. Oo. Good morning at maraming salamat po. Mag-ingat po kayo dyan. Ating pong kababayan mula sa Israel, Michael Paul Lumayag, mga kapatid. Dito tayo sa